Hi, welcome to the third episode of our Law at Home. And we're still on our family law series. So nahumana ta sa marriage, sa kaminyoon. Niingon ta sa miagi na tong mga episode nga ayaw paasa. Okay, musod galikas kaminyoon, dapat all out na siya. Alright? Nya humana po ta sa katungod o kaakuhan, sa bana o asawa. So, rights and duties of husband and wife, kunya niingon po ta nga no left turn. Ayaw pangaliwa. Okay? So, karon we go bigger. From the marriage, gikan sa kaminyoon, mo anto tagdako-dako na nga butang, which is the family. So, we will now discuss the family as a whole. Okay? So, mga pangutana ni possible nga atong tubagon unya, moingon siguro ta nga attorney, what if nag-ipon-ipon lang mi? Kanang gitawag tog live-in nga partnership, no? O gitawag sa balaod nga common law relationship, matawag ba na nga pamilya? Aha. Shout out nga to sa atong mga amigo-amiga nga nag-ipon-ipon lang. Daghan kog amigo-amiga nga nag-ipon. Mayong udto ninyo diha. O kini nga episode is for you. Another pangutana, what if attorney, solo parent ko, inatay ko sa balay kay wala na ko'y partner, ako'y nagpadako sa mga bata, ako'y nagmanage sa balay, matawag ba ni nga pamilya ang akong balay? Okay? Shout out po sa atong mga amiga diha, nga mga solo parents. Manghinaot ko nga you're doing good and you are well at your home. Kini nga episode para po ni sa atong mga solo parents. Okay, so this is going to be an exciting discussion about the family. So let's go now to our key provision. So ang atong balaod nga hisgutan karon, ang sentro sa atong diskusyon, mao ang Article 149 of the Family Code. Okay? I'll be flashing it on screen para makabasa sad mo. So Article 149 of the Family Code provides, the family, being the foundation of the nation, is a basic social institution which public policy cherishes and protects. Consequently, family relations are governed by law, and no custom, practice, or agreement destructive of the family shall be recognized and given effect. So ato ning tagsa-tagsaon, no? Atong i-chop-chop ni nga balaod aron masabtan nato. Article 149 of the Family Code. Una, nag-ingon ang balaod that the family is the foundation of the nation. So manang ingon ko ganina nga padung ta sa mas dako nga butang, no? Kay last week niingon ta nga ang marriage, ang kaminyoon is also the foundation of the family. Kunya ang family di ay pod is the foundation of the nation. Na disama ni kuhaa sa Family Code nga statement gikan ni sa atong constitution. Sa ako nang ginaingon, ang atong konstitusyon naghatag yung bili sa pamilya kay naay separate nga article. Article 15 of the Constitution, Section 1 provides, the state recognizes the Filipino family. Specific na Filipino family. Dili American family, dili Chinese family, dili Russian family. The Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promotes its total development. Article 15, Section 1 of the Constitution. So, foundation of the nation. Muraw manggod ni og nagtukod tagbalay ba? Di ba? Naamay mga hollow blocks, nagalid bricks. So, kung ato ning hatagang comparison, ang marriage atong isgutan sa miaging semana, mao to yung mga bricks, no? Mga gagmay nga kay nga pundasyon. Ang pamilya, mas dako siguro mga hollow blocks ni siya, no? Ang family. As we build a bigger institution that is the nation. So, importante kaayo ang pamilya. Okay? Now, niingon po ng Article 149 that the family also is a basic social institution. Attorney, mura mag-isgutan na nato sa miyagi. Yes, no? Basig ma-confuse mo, basig maglibog mo. By the way, kining atong episode, kining atong legal forum is English Bisaya. So, pasintabi na po sa atong mga igsuon nga Tagalog. Magisgot gali kog libog, naglibog, dili na Tagalog, ha? Bisaya na siya nga libog para klaro. Alright?
So, ayaw mo kalibog kay ang balaod nag-ingon pod nga ang family is also a basic social institution. Sakto po na ang marriage also is a basic social institution. So, inani ang importansya nining duha. Apan mas gamay ang marriage kay banag asawa ang gisgutan, apan family appeal na diha ang kinatibukan, appeal ang mga anak, no, appeal katong gisgutan family later on family relation mas bigger no ang scope sa family. All right? So, this amo po di kuhaa sa family code ang that the family is a basic social institution against sa constitution na to. Okay? Article 2, that's a declaration of state policies. Inani ka importante ha, naagyod sa Article 2 sa Constitution, deklarasyon sa mga polisiya sa nasod or sa estado. Okay? Section 12 says, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Sa mga attorney, mura man nag-arm, no? Autonomous region. Yeah, so family is a basic autonomous social institution. So you see, inana pod ka mahinungdanon. Unya, sanctity, no? Bililhon, balaan. So, the family is sacred. Dili pwedeng ibaliwala, dili pwedeng panamas-tamasan, dili pwedeng istalikway. Okay? Kay importante siya kaayo. Ana sa basic autonomous social institution, nasa ikaw galingong system, nasa murag kaugalingong gamay nga government. Okay? Nga makatabang sa atong nasod. Okay? So, inana ka-importante ang pamilya. And then, Article 149, naghisgot po siya og family relations. Ingon siya, family relations are governed by law. Sounds familiar, right? Kaya itong gisgutan, pareho sa marriage, ingon po ang balaod nga marriage is governed by law, not by agreement of parties. Dili pwedeng sabot-saboton. Pareho po ni sa family relations. Ang relasyon sa member sa family, governed by law. Ang balaod, maoy nagpahiluna, maoy naglatid, maoy nagbuot kung unsay relasyon sa mga members of the same family. Okay? Apan unsa may family relations? Maghisgot og family relations, naghisgot nagtulo ka relasyon. Okay? Article 150, 150 of the Family Code provides family relations include between husband and wife, which is mao na atong gisgutan sa miaging semana. Then between parents and children. That will be our topic next episode. So watch our next episode also. Very interesting topic. And number 3, among brothers and sisters, whether of the full or half blood. Okay, magisgot kalitag brothers and sisters of full blood, parihog papagmama, pariho og ginikanan, tatay nanay, pariho sila mao ng full blood. Ang half blood, pariho og papa, pero di parihog mama, half blood na. Or pariho og mama, dili parihog papa, mao nay half blood. So appeal gihapon na sa family. So makadungog galimos balaod maghisgot family relations, mao ni silang tulo ka relasyon ang gisgutan. Magtiayon, amahan, ginikanan og mga anak og mga magsuon. Okay? So mao kana ang pamilya, family relations. Unya balaod ang atong tan-awon unsa ang relasyon nila. Unya nag-ingon ang Article 149 nga no custom, practice or agreement destructive of the family shall be recognized or given effect. Wala kuno'y kustombre or mga naandan nga mga butang or kasabutan nga makadaot sa pamilya nga tagaan og pagtagad or tagaan og legal effect. So unsa maning mga kustombre or mga practices or mga kasabutan nga makadaot sa pamilya. So mubalik tas pangutana nako ganina. Kaning ipon-ipon attorney, kanang common law relationship, kanang live-in, makadaot ba na sa pamilya? Mao ba na gisgutan diri nga dili tagaan o pagtagad o gitagag effect? Okay? Karon, magisgot ta og live-in relationship. Okay, again, basig ma-confuse mo kay naay laing provision sa family code na naghisgot niini. So, matubag ang atong pangutana kung appeal ba ni siya sa customary or practice or agreement nga makadaot sa pamilya nga dili tagaag pagtagad og legal effect. So Article 147 of the Family Code provides and talks about this relationship, live-in, no, or common law. Okay? So if you are
watching now and kamong duha nag-live-in, mga common law spouses na to, kanang mga nag-ipon-ipon, kindly type down below, we are living in happily. Or binisaya, kami nag-ipon nga malipayon. So, Article 147 of the Family Code provides, when a man and a woman who are capacitated to marry each other live exclusively with each other as husband and wife, without the benefit of marriage, or under a void marriage, their wages and salaries shall be owned by them in equal shares, and the property acquired by both of them through their work or industry shall be governed by the rules on co-ownership. So mao ni ang provision sa nag-live-in, no? So unsa may scenario ani? Pareho sila dagag ulit tao, walay impediment, no? Pareho sila, pwede gyud silang magminyo, pero wa lang gyud sila magminyo. Then nag-ipon sila exclusively. Mura gyud sila og ba nag-asawa gyud? Nag-ipon sila. Wa lang gyud sila ceremony, marriage ceremony. So mao ni scenario. Or another scenario ani nga katong nag-ipon kay nagpakasal apan later on declare nga void ang ilang marriage, no? Dili valid. So unsa may nakabutang diri? Kung naa sila income, naa sila salary, naa sila sweldo, they own it in common. Equal share, sorry. Equal shares. Or kung mo-acquire silang property, co-ownership. So, mangutahan na ta. Ang live-in ba? Ang pag-ipon-ipon ba? Makadaot sa pamilya, nga dili tagaad pagtagad sa balaod? More dili, no? Kay gitagaan magpagtagad. Apan, let's clarify. Ang balaod wa mag-ingon, nga gitagaan siya og legal status, no, as a relationship. Wala giingon nga, okay, makonsider na mo nga magtiayon sa balaod. No. Dili ra practical consideration sa naghimo sa balaod, kay wala magpakabuta-bungol ang balaod. Lamlawom to nga Bisaya, ha? Wala magpakabuta-bungol ang balaod, nga dunay mga practical nga mga consequences ang nag-ipon-ipon. Nga mo na, doon na sila income, no, sa ilang mga sweldo at siguro nagnegosyo, mga income nila, or unya makapalit sila mga properties, balay, mga yuta, mga sakyanan, no? So, og dili na tagaan og pagtagad sa balaod dunay mahitabo later on nga problema. Mao nang ang balaod iyang gitagaan og guidance unsay mo govern nga balaod. So, co-ownership. Okay? So meaning property relations gitagaag legal effect ang kining nag-ipon-ipon or common law apan dili sa ilang marital status. Okay? So dili di ay niingog makadaot sa pamilya ang destructive. Well, naani siya controversial po ni. This is another discussion, the morality of things, whether it is morally right to live in nga walay benefit of marriage, labi na tan-aw nimo sa angle sa religion o spirituality. That's another story, but legally, okay, gi-recognize siya kay naa magid existing. I know of a lot of mga common law spouse, but of course it's a different thing sa atong spiritual nga viewpoint. Of course, personally, even in our community, amog yung gi-encourage nga magminyo. Diba? Ang mga magtiayon. Gani, we're so blessed nga sa among ako na lang segue ni siya, no? Nga, I'm so blessed to be in a community nga gi-encourage yun namo, and we have already a lot of mga igsuon, mga magtiayon nga nag-ipon, nga nagpakasal yun, and they are so happy about it. They were so blessed because of that. Okay? So, balik ta sa legal. So, muna, gani na ikaso, no? Lyson versus Olikino. Gi-summarize ni Senator Tolentino sa iyang libro sa Civil Code. Court of Appeals case ni apan nahimo po ni siyang case law kaya wa naman gi-apilar sa Supreme Court. Okay? Now, so may nahitabo aning Lyson versus Olikino nga case. Si Emiliano og si Cirila magtiayon nagminyo sila. So minyo sila, no, si Emiliano og si Cirila. Now, samtang minyo pa si Emiliano og si Cirila, kini si Emiliano wa maminaw nato sa atong discussion last week. Nag-left turn, nangaliwa si Emiliano. Kaya nakakita siya ni Mercedes. So left turn, no? Mercedes, murag coincidence siya, sakyanan. Tuning left turn si Emiliano ni Mercedes.
nag-ipon po sila ni Mercedes. Samtang naa pa ang kaminyoon ni Emiliano ug ni Cirila. Gani sa pag-ipon po ni Emiliano ug ni Mercedes, ning palit pa nag-house and lot si Emiliano. Iyang kwarta gigamit, palit siya house and lot, gipangan pag yun niya ni Mercedes ang iyang mistress. So, mubo nga pagkaistorya, ang mga sumusunod ni Emiliano o ni Cirila ning file o kaso, gusto nilang bawion. Gusto nilang i-recover ang house and lot nga nakapangan ni Mercedes. So, mao na issue. So, again, ang scenario, doon ay magtiayon, kasado, unya, ang lalaki nag-left turn, nakikipon-ipon o mistress. Unya, ni adtong ilang panag-ipon, doon ay property nga na-acquire, house and lot. So, mao na gilalisan. Kung sa may gisulti sa Court of Appeals. Yung Court of Appeals, ang kanang house and lot, conjugal property na ni Emiliano o ni Cirila. So, dili ko na pwede maanto ni Mercedes. Nga naman, kay kanang pagbutang ni Emiliano sa nga ni Mercedes, that is violation of the law. Okay? That is in fraud of the wife. No? And therefore, illegal. Yan, dili na maka-prejudice sa katungod sa asawa. So, you see, ang timbangan sa hustisya naagyod sa kaminyoon. Wala sa nag-left turn. Okay, so naadto sa mga sumusunod ni Emiliano o ni Cirila ang property. You see? Walay legal effect ang dito sa nag-live-in lang. Kay labi na kay klaro gyud to nga it is an illegal and illicit affair. Kay naa pa man ang kaminyoon ni Emiliano o ni Cirila. Okay? Unsa pa may laing mga practices, unsa pa may laing mga butang nga makadaot sa pamilya. Nakadungog ba mo mga pamilya nga nagkabuwag-buwag, nag-away-away tungod kay nagkinasuhay, wa magkasinabot sa pagbahin sa mga properties nga gibiyaan sa ilang ginikanan. Kining mga kasuha, no? Lawsuits between or among members of the same family. Naapoy gilatid sa balaod niya na kay makadaot man is pamilya, di ba? Daghang pamilya naguba tungod ni mga kaso nga sama niini. Mao nang Article 151 of the Family Code. Dunay provision mahitungod niini. Okay? Ingon ang Article 151, no suit, meaning walay kaso, between members of the same family shall prosper unless it should appear from the verified complaint or petition that earnest efforts toward a compromise have been made, but that the same have failed. If it is shown that no such efforts were in fact made, the same case must be dismissed. This rule shall not apply to cases which may not be subject of compromise under the Civil Code. So, klaro kayo, kung nagali kaso among or between members of the same family, mag-involve members of the same family, katong giingon akong relations, between spouses, between parents and children, between brothers and sisters, naagali ng kasuha, kinahanglang ibutang dito sa complaint or sa petition nga sa wa pa sila moadto sa husgado, dunay earnest efforts, dunay mga paningkamot, mga lakang nga gihimo nila aron ma-settle, ma-resolve ang ilang differences, ang ilang gilalisan. Okay? Kung di gali na makabutang ato sa complaint or petition or bisag gibutang ato unya pamatud-an nga wala nila na buhata, pwedeng i-dismiss ang kaso. Okay? Apad kini nga rule, kini nga balao, di nimo apply sa kantong mga butang nga di pwede i-compromise. Okay? That's another discussion, pero just to give you an idea, na ay mga butang nga di pwede sabot-sabuton nga ma-compromise. Example, imong legal status, no? Whether married or single, di na pwede. Kanang grounds for nullity, no? Or annulment of marriage, or ground for legal separation, dili na pwedeng sabot-sabuton. Daghan pa na siya. Okay? Atong naisgutan sa sunod nga mga episode na to. Okay? So, again, mao ni mga butang nga makadaot sa pamilya, mao nang gibuhatan og lagda sa atong family code aron ma-discourage siya nga mag-away-away. Okay? Aron ma-maintain ang solidarity sa giingon pa sa Constitution to strengthen the solidarity of the family. Unya, ang mga members of the same family, pwedeng ila pong gamiton ang provision sa bagong balaod, no? Adi ni bago 2004 ni siya,
Alternative Dispute Resolution Act, RA 9285. No? Naibalaon nga, naghatag o kahigayunan mga means sama sa mediation, conciliation, arbitration, and other means nga maghisgot-hisgot, usa mo ato sa husgado, usa magkagasto og dako sa long drawn nga court battle or court litigation. So naa kining balaura aron dali mahusay. Pwede gamiton na nila as one of the earnest efforts to settle their differences. Okay? So, unsa pa may lain? Again, balikas no pangutana pagsugod na to. What about kami attorney nga solo parents? Again, shout out to our solo parents. Okay? If you are a solo parent, daghan na kong mga kaila, mga inatay, no, sa mga panimalay, type below. I am a proud solo parent. Alright? So, kung solo parent ka, I would say, ang imong panimalay, makonsider gihapon nga pamilya. Gi-recognize na, it might be implied nga pag-recognize, apan klaro kayo sa balaod nga Solo Parents Welfare Act of 2000, the RA 8972. Nag-ingon ang Declaration of Policy ni ining balaura. Ang reason nga nung gihimo ning balaura, no? It is the policy of the state to promote the family as the foundation of the nation. So nagisgot og family ha, and this is the Solo Parents Welfare Act. So in a way, i-consider sa balaod, no, nga ang panimalay nga gipamunuan og solo parents is also a family. Strengthen its solidarity and ensure its total development. So towards this end, it shall develop a comprehensive program of services for solo parents and their children to be carried out by daghan kay mga agencies. Okay? So, para nako, this is my personal opinion, gi-acknowledge, gi-recognize sa atong balaod ang family with a solo parent nga family siya. Right? So, unsa man yung mga sitwasyon, how does the law define solo parent? Yun sa man pag-define. Actually, kung imong tanaw ni murag dili definition, enumeration sa mga instances, sa mga kondisyon, no, nga matawag nga solo parent ang usa ka ginikanan. Okay? Napo ni kabuk atong tagsaon. Number 1, a woman who gives birth as a result of rape and other crimes against chastity, even without a final conviction of the offender, provided that the mother keeps and raises the child. So kadto intawong mga biktima, no, sa panglugos o uban pang krimen sa pagkababae, no, nga ning resulta sa pagkabuntis sa babae, niya nanganak siya, o niya ang bata na niya solo parent na siya. Of course, that's very very clear naman, di ba? Kay in most instances, di man yun ni magpakasal sila, di man yun magdayon kay krimen gali, di ba? Di pa namas-tamasan yun siya. Ikaduha, parent left solo or alone with the responsibility of parenthood due to the death of the spouse. Of course, kung mabiyudo or biyuda, ang nabilin, solo parent siya. Okay, number 3, parent left solo or alone with the responsibility of parenthood while the spouse is detained or is serving sentence for a criminal conviction for at least 1 year. So kung ang usa ka spouse gikasuhan o niya na konbikto o niya ang iyang sentence, ang prison niya is more than 1 year, ang nabilin is a solo parent. Number 4, parent left solo or alone with the responsibility of parenthood due to physical or mental incapacity of the spouse as certified by a public medical practitioner. Of course, kung dunay sakit yun or physical or mental ang other party, ang other parent, ang other spouse, na di na niya incapacitated na siya nga mo perform sa iyang pagka-parent, ang nabilin nga usa ang dili masakiton, maoy di-consider nga solo parent. Number 5, parent left solo or alone with the responsibility of parenthood due to legal separation or de facto separation from spouses for at least 1 year as long as he or she is entrusted with the custody of the children. So nagkabuwag, legal separation or bisag why court order nga legal separation, in reality nagbuwag sila for more than 1 year. Naan niya ang mga bata, solo parents siya. Number 6, parent left solo or alone with the responsibility of parenthood due to declaration of nullity or annulment of marriage as decreed by a court or by a church
as long as he or she is entrusted with the custody of the children. So pareho na, pero annulment or declaration of nullity. So niya siya mo inay custody sa children, solo parent po siya. Then number 7, parent left solo or alone with the responsibility of parenthood due to abandonment of spouse for at least 1 year. So katong gibiyaan sa usa. So ang nabilin, more than 1 year ng biya, ning abandon ang usa ka spouse, ang nabilin is solo parent. Yan na niya ang mga anak. Okay? Then number 8, unmarried mother or father who has preferred to keep and rear her or his child or children instead of having others care for them or give them up to a welfare institution. So of course, dalaga o gulitao nga nagkaanak, niya imbis ilang ihatag sa lain ang pagpadako, ilang gidawat ang responsibility, niya siyang usa, iwa man sila magdayon. Dalaga siya o gulitao, na niya ang bata, so solo parent. Number 9, any person who solely provides parental care and support to a child or children. So, bisag kinsa, basta na siya ay solo, or rather, siya nag-provide of parental care and support to child. Solo parent po na siya. Sa atong kultura, kasagaran gini, no? Mga lolog-lola, or mga iyaan-iyaan, kung ning biya, nagkabuwag magkaha, or ning gibiyaan taon sa ginikanan, ang anak kasagaran naa sa lolog-lola or sa mga iyaan-uyuan. Okay? So, mahimo po silang solo parent kung sila kining giisgutan. No? Number 10, any family member who assumes responsibility of head of family as a result of the death, abandonment, disappearance, or prolonged absence of the parents or solo parent. In kaso pong namatay, nagbuwag, ningbiya, nawa, lagkalit, ang parents or even the solo parent, any member of the family is considered solo parent. Okay, again, mga na, lolo-lola, tana, no? Mga iyaan-uyuan, mahimong solo parent. So, in all this, under the Solo Parent Welfare Act of 2000, ang pamilya nga ilang gidumala is also considered family. Gali gitagaan og mga benepisyo sa atong balaod aron matabangan sila nga mahimo gihapon nila ang responsibility pag-raise og family as a basic social institution, as a foundation of the nation. Okay? So, mao kana ang atong balaod karon. Ang kaminyoon og ang pamilya, pundasyon og institusyon. Sagrado, dili pwedeng panamas-namasan. Okay? Ang atong nasod nag-agad sa kaligpon sa kaminyoon o sa atong mga pamilya. O nangitagaan, even ang mga common law relationship, itagaan o pagtagad o legal effect ang ilang property relations aron maprotektaan sila. O ang solo parents po, i-consider na nga family, kitagaan po og pagtagad sa atong balaod aron matabangan nga magampanan nila ang ilang responsibilidad isip foundation o sa institution. Okay? So, I hope you learned something sa atong ikatulong nga delivery sa atong Law at Home. Ug manghinaot ko nga you continue supporting me by sharing this video, and also please do like and follow our page. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And please don't forget to share this video to your family and friends. And please send your questions. Send more questions. Inyong mga pangutana, gikinahanglan na nako aron maka-educate kita. Daghan akong nadawat, mahitungod sa support, mahitungod sa kanang nangaliwa, daghan kayo, no? Mga pangutana, interesting kayo. Ato ng tubagon sa sunod episode. Kaya amo namang natigom, pero mas nindot if you send more aron daghan ta og ma-cover nga topic sa atong Law at Home. Okay? So, thank you so much for joining me. This has been Attorney Rico Rentuza reminding you to stay at home, stay safe, and stay out of legal trouble. Bye-bye. See you next week.